So mga lads, pag-uusapan po natin ngayon yung recent podcast guesting namin sa podcast ni Senator Cheese Escudero. So, kung hindi nyo pa po napapanood, ito po yung Cheese Wiz channel, Cheese Escudero Podcast. Type nyo na lang sa search bar, Cheese Escudero Podcast, tapos ililink ko naman dyan sa baba. Para sa akin, napakagandang experience nito. And we will discuss all of this. So, ano po ba ang ating goal for today's video? Ang goal po natin for today's video is sasagutin po natin yung mga criticism na sinasabi sa akin ng mga tao, di ba? Wala namang problemang sumagot sa mga criticism nyo. And I accept all the criticisms, kahit mga debunks wala namang problema sa akin i-debunk ako Ang bawal is i-libel ako. Di ba yun yung bawal Pero ang focus natin ngayon is yung mga sinasabi ng mga kababayan nating DDS. Naiintindihan ko naman kayo. Kasi syempre, ako na to Alam nyo naman na, alam ko naman na hindi kayo masyadong okay sa akin. But sabi ko nga sa inyo, it's all good para sa akin. Anyway, ang ginawa ko po, nilista ko po, in-scrape ko po yung comment section sa mga karaniwang sinasabi sa akin ng mga DDS. And ginamitan ko po sila ng AI. So una pong tanong, hindi ba contradiction na dati mong pinupuna si Cheese Escudero pero ngayon ay pumunta ka sa podcast niya? Ano ang nagbago sa pananaw mo o access mo? Okay, so una muna, yung access muna yung kukwento ko sa inyo. Paano ako na-invite dito sa podcast na to? The invitation was given to me ng June 2. Okay, June 2 na-invite po ako sa podcast ni Senator Cheese. Una, reluctant ako. Sabi ko, sure ba kayo dyan? Kasi alam nyo naman yung pinagagagawa ko dito sa social media. Alam nyo naman yung mga sinabi ko kay Cheese Escudero in the past. Sabi nila, hindi, okay lang daw. Mas maganda nga yun Kasi nga, alam mo yun dati gigil na gigil ako dyan. Kasi nga, sinabi ko pa na dapat makulong si Cheese Escudero. Kasi syempre, opinion ko lang naman yun. Di naman ako korte, di ba? And ang dami ko pang ad hominems na binato sa kanya and yung mga debunks ko sa kanya and mga criticism ko sa kanya, pero still go lang daw. Okay, di sabi kong ganon, dapat kung kaya kong panindigan yung sinasabi ko sa internet, dapat pati sa totoong buhay. Di sabi ko, go, let's go. Okay. So June 2 yon, di ba? So nung June 3 bigla siyang lumabas sa Senado at nag-walk-in siya papunta doon sa mga senador na sinusuportahan ko. Di natuwa ako sa kanya. Kasi para sa akin, ginawa niya yung tama. Ginawa niya yung nararapat. And hindi lang yon. Nung podcast, pati yung mga legal basis ni Senator Sherwin, sinusuportahan niya rin. Di sobrang saya ko nun, di ba? Kasi pwede pala na isang tabi namin yung paniniwala namin para sa tama. Para sa tamang landas. Yun yung paniniwala kong tama nagkatugma kami doon. Pero, hindi ibig sabihin nun ay yung mga criticism ko sa kanya is invalid na. Hindi pa rin. Nandun pa rin yun. Halimbawa, sinabi niya, pinag-usapan namin doon sa podcast yung mga cases niya. Diba? May 5 siyang cases na hinaharap ngayon. Isa doon, or 4 doon, or 5 doon sa mga cases niya is something that I have discussed in the past. Diniscuss niya yun. Sinabi niya na hinaharap niya yun. Hindi naman niya tinakbuhan kagaya nung kalbo na nagtatago. Bakit? So in that manner, nakikita ko na he really is a lawyer who follows due process. Paano ka magagalit dun sa ganun? Medyo nabawasan yung gigil ko sa kanya. Konti na lang. Pero kung ano man yung iparusa sa kanya, ganun talaga, wala akong magagawa doon. Nag-iba ba yung opinion ko sa kanya? Nung nakilala ko konti, pwede na. Mas naging light ako dito. And sinabi niya sa mukha namin na magiging fair siya sa impeachment. Di lalo akong sumaya. Hindi naman ako mahirap Hindi naman ako mahirap hindi pa sayahin Ganun lang naman yung gusto kong sabihin ng isang tao. And mukhang papanindigan niya talaga. The fact na sa amin niya sinabi at hindi sa mga DDS vloggers na kunyari yung mga tao ni Banat ba yung Vox Bulbulin, di ba? So ibang ibang kategorya ng kalokohan yon na walang maniniwala talaga doon pag doon niya sinabi. Pero dito sa amin, ako ay kakamping vlogger. Si Mark Gamboa, si Models of Manila ay isang
ano ba si Mark? Isko vlogger, Vico Soto yan, and Isko Moreno yung mga sinusuportahan niya. Ako alam nyo, Lenny ako, Risa ako, Trillianista ako, di ba? Pero still sa amin niya sinabi, so it matters kung kanino niya sasabihin, kung kaninong tao niya sasabihin. Kasi kapag hindi niya tinupad na naging bias siya, magagalit kami sa kanya. 'Di ba? Yun yung point nito. Kaya siguro okay sa kanya na yung mga vloggers na inimbitahan doon, had criticism sa kanya. Si JC kasi wala eh. Si JC yung isang kasama namin. Shoutouts kay JC na anti-mangusin vlogger yan eh, 'di ba? Pero DDS siya, 'di ba? So sobrang suportado niya si Sara Duterte. So nakita mo yung mix and match namin doon. Hindi talaga sila talaga nag-invite ng vloggers doon na parehas ng paniniwala kay Cheese. Oh, 'di ba ganun talaga eh. Nagkataon lang talaga na ako nasa side na ako nila Senator Win. Yun na yung pinaniniwalaan ko. Pero kung sa tingin niyo din yun yung well, that's his opinion on the matter. Ako yun din yung opinion ko, hindi nagkaparehas kami. Nagbago ba pananaw ko sa kanya? Sakto lang. Sa tingin ko, there's more to he has yet to prove kung talaga magiging unbiased siya sa impeachment. And sana rin magkaroon pa ng iba pang podcast with him. I would really love to pick his brain out sa mga nangyayari sa bansa natin kasi open naman talaga siya eh. At saka gusto ko yon yung after podcast discussion namin. Kasi nagstay kami ng konti ron tapos yung studio na kinapupuntahan namin, nagpakain sila ng konti. Di ba yun? Okay. Biruin mo, nag-podcast ka na nga, napakain ka pa, ayos na ayos. And of course, ako rin, nakita nyo naman yung get up ko, di ba? Nag-ayos talaga ako doon kasi nagalit sa akin yung nanay ko. Sabi sa akin ng nanay ko, ikaw, Nicolas, ganyan sa akin, mukha kang dugyot, wag ka magmukhang dugyot dyan. Manonood kami ng daddy mo. Diba? So, I'm really happy na nagkaroon ako ng access kay Senator Cheese para dito. Kung nagdi-disagree kayo, okay lang naman. It's free, you are free to disagree. Okay, so number 2 question na tayo. So eto, kung ang isang DDS influencer ay mag-guest sa kampo ni Duterte at sabihing interview lang naman, tatanggapin mo ba ang parehong depensa na ginagamit mo ngayon para sa sarili mo? Hindi lang siya kasi interview lang eh. Bakit yun yung sinabi mo eh? It's much more than that eh. Kasi yung contextual framework nun, sobrang iba talaga. Kasi nga, iba-iba kami ng paniniwala. Okay? So, hindi lang siya interview lang naman. May underlying context doon. Pero, again, open naman ako kung halimbawa pumunta kila SMNI para kalabanin doon sila Banatbay sa PGMN, kay CJ Hero. Okay lang naman sa akin yon. Number 3, bakit dapat paniwalaan ng politiko na hindi naaapektuhan ng proximity sa powerful politician? Ano ang konkretong safeguard mo laban sa bias? Ang hindi ko may sasagot to eh. Kasi si Cheese ang dapat magpatunay dyan. Kailangan ipakita niya sa taong bayan na number 1, hindi siya bias pagdating sa impeachment. Number 2 is dapat humaharap siya dun sa mga cases niya, which he is. In fairness sa kanya, humaharap naman siya sa cases niya when it comes to mga final sa kanya. So wala tayong problema doon, hindi siya nagtatago or anything. And gusto ko lang talagang makita na siya mismo, yung mga sinabi niya doon, papanindigan niya. And I do think na step towards the right direction yung pagpunta niya sa Senado at doon nakita naman nating lahat yon yung pag-entry niya, di ba? So sana magtuloy-tuloy yon. And hindi natin kasi pwedeng akusahan si Cheese agad-agad, di ba? Yung kaya lang nating akusa sa kanya yung mga nakikita natin in public. Pero yung iba, as he said, 5 kaso na hinaharap niya, nasa korte na yon. So kung ano yung nagiging desisyon ng korte, dismissal, guilt, or whatever, doon na lang natin pag-aanohan yun. Doon na lang sila magtalo-talo doon. Pero in so far as the podcast is concerned, he really needs to show talaga na kaya niyang maging consistent doon sa mga pinramas niya. We ask him head on, magiging unbiased ba kayo sa impeachment? Ang sagot niya, oo, sinumpaan ko yan. Let's see. Diba? That is yet to be seen. 1 buwan na lang yon. Nung inanyahan ka ni Cheese, tinanong mo ba sarili mo kung magagamit ka pa rin para sa image building niya? Actually, kasalungat niya nun eh. Kasi pwede akong maka-damage sa image niya. Kasi nga,
maraming criticism din sa akin, 'di ba? Marami ding sinasabing hindi maganda ang tao sa akin. Pero pinili niya yung mga tao na malakas criticize sa kanya. Isa ako doon, obviously. Kung oo, bakit mo pa rin tinanggap to? Tinanggap ko to kasi gusto kong patunayan din sa inyo na kung dinidebunk kita sa internet, kaya ko din namang gawin yon sa harapan. 'Di ba? Yung mga tanong ko are, well, slightly easy, slightly hard. Yung iba makukulit. Pumayag naman siya sa mga ganon, 'di ba? Ito, mahirap tong tanong na to. Meron ka bang financial, political, legal o business relationship sa kahit anong nasa kampo ni Cheese o sa anumang political block na dapat malaman ng audience mo? So, i-break it down natin tong tanong na to dun sa kampo nila Cheese. Ang sagot dyan, wala po. Kilala lang ako nung mga kaibigan, nung mga nasa kampo ni Cheese. Kumbaga, friends of friends. So, nirefer nila ako. Eh di, niresearch ako nung kampo nila Cheese. Okay. Sige, laban to. Oh. Bakit ako yung napili nila? Hindi ko alam. Eh, alam naman nila na risk ako kapag inakyat nila ako dyan. And you know, ang sabi lang nila nung mga friends ko, friends of friends, na dapat respectful lang. Okay, syempre of course si Cheese yan, alangan naman bastusin mo yan. Syempre hindi naman yan si Sir Jack, hindi naman yan si Banat Bay na talaga nakikipagbardagulan sa akin. Di ba? Sakto lang eh. O di okay. O sa anumang political block na malalaman ng audience mo. Now, if magkakaroon ako ng relationship sa isang political block, whether it's political, legal, or business, I will be upfront sa inyo. Sa ngayon, wala. Pero would I consider it in the future? Yes. As long as yung prinsipyo namin ay nag-a-align. Halimbawa, kahit offeran ako ng tatlong maleta ng mga DDS, hindi mangyayari yon. Kahit talaga kahit siguro tutukan nila ako ng baril sa ulo, it's not gonna happen na lilipat ako sa DDS. Wala akong i-consider na ganun. Pero halimbawa, merong yung mga ka-align ko naman na parties na gusto akong gawing consultant nila sa social media nila, walang problema. Yes is the answer. Agad-agad, nanginginig pa. Eto, number 6, kung totoong bayaran ako, bakit sa tingin mo napakalakas pa rin ng narrative na iyon sa'yo? Ganun talaga eh. Kasi nga, yan yung pinupush forward ng mga DDS. Pero sana nga may bayad to itong ginagawa ko na to. Apart from monetization and apart from makikilala ako lalo kung kukunin ko yun, wala naman akong ibang nag-gain dyan eh. May mga kilos o decision ka bang nakatulong sa pagbuo ng hinalang yan? Meron. Kasi nga minsan talaga nakikipagkupalan na rin din ako, 'di ba? Ang tawag ko kay Martin Romualdez, Boss Martin. Kasi nga inakusahan nila ako na binibigyan ako ni Martin Romualdez. So, kung kayo may Tatay Digong, ako may Boss Martin, 'di ba? So, pero dito sa particular podcast na 'to, sana nga meron eh. Pero ang kagandahan dito kasi yung experience. Yun lang naman yung hinahabol ko paminsan eh. Kasi ako naman, hindi ko naman sinasabing okay ako, sobrang okay ako sa buhay. Wala pa naman akong kilo money. Pero I get by. I'm happy with what I have right now. 7. Handa ka bang tanggapin na maganda to. Handa ka bang tanggapin na ang pag-guest ng isang high-profile politician ay makakaapekto sa perception ng audience mo? Yes. Yan nga, yung expected ko na yan na i-cover ako ng mga DDS vloggers. Expected ko na yan na yung iba na hindi na ako kino-content, bigla kang i-content. Na-expected ko na yan. Sana nga ma-TV ako dito or mapunta ako sa TV Patrol, yung kahit yung clip lang. Kahit sabihin mong hindi ito endorsement, expected yan. And hindi rin naman, yung mga tanong ko naman, hindi rin naman siya sobrang hardball, hindi rin naman siya sobrang softball, nasa gitna lang siya. Pero hindi ko talaga pwedeng palagpasin kung pwede kong yung mga kunyari yung sa GC, hindi ko pwedeng palagpasin yun eh, na kailangan itanong ko yun kasi syempre for the memes yun eh, di ba? Eto, kung bukas iimbitahan ka ni maganda to, ang galing mo ChatGPT. Kung bukas iimbitahan ka ni Sara Duterte o Rodrigo Duterte sa isang podcast, tatanggapin mo ba? O kung oo, bakit ang pinagkaiba sa guesting mo kay Cheese? Kung hindi, bakit? Ang sagot ko diyan, yes. Yes, definitely.
Kung si Sara Duterte, iimbitahan niya ako to have a one-on-one, ang sagot ko dyan, yes. Siguro, ang pinakamalaking pagkakaiba kasi, scorched earth na kasi ako sa mga DDS eh. Gets nyo? So, I will not be kind doon sa interview na yon. Dito kasi parang medyo soften ako eh. Dahil, kasi nga, June 2 ako in-invite, June 3, hindi naman namin alam natin lahat na lalabas si Chis Escudero sa Senado para sumama sa current minority. Minority pa rin yata yung legal term sa kanila kasi hindi sila bumoto kay Peter Cayetano. Pero it doesn't matter eh. Nomenclature na lang yun eh, or tawag na lang yun eh. Pero ang point dito, sinabi ko naman sa doon sa nag-request sa akin na alam niyo naman yung content ko. Sabi nila, go lang, okay. Walang problema, 'di ba? Ikaw yan, Nico David eh. Pero of course, syempre, natuwa din ako dun sa mga, magiging honest din ako sa inyo. Natuwa naman talaga ako nung lumabas siya. Diba? Natuwa ako sa kanya. Parang gumaan yung loob ko, yung pakiramdam ko. Nung nakita ko naglalakad yung mama, papunta kila Tito Sen. Bias ba ako? Of course. Sinasabi ko naman sa inyo yan eh. Hindi to DDS channel. So obviously, hindi tayo pro DDS. Okay? Ay. Next. Malapit na. Ito. Ano ang pinakamalakas na valid criticism laban sa sayo tungkol sa guesting na handa mong aminin kahit hindi ka sang-ayon sa lahat ng attacks? Yung kain suka. Kasi nga, totoo naman na kinriticize ko dati si Chis Escudero. Totoo naman na ad hominems ako sa kanya. Totoo naman na pati si Hart, 'di ba? Na damay dun sa criticism ko sa kanya. Pero I'm willing to set this aside para kausapin siya ng maayos. Yun kasi yun eh. Hindi kasi kayo magkakasundo kung hindi kayo mag-uusap, kung hindi kayo pupunta sa gitna. Hindi yun kain suka, okay? That is to find a middle ground dun sa pagkakaiba nyo. Sinabi naman niya eh. Kinasuhan ako 5. Hinaharap naman niya yun. Good. Ibig sabihin, naniniwala siya sa due process. Hindi siya nagtatago. Good. Yun ang kailangan natin dito sa bansa na to eh. Yung middle ground na hinahanap natin lahat eh. And pinakita nila sa akin yun. Yung mga kasama ko, si JC, DDS yan. So hardcore DDS yan. Pero nagkasundo-sundo kami doon kasi gusto namin malaman yung kung ano yung mga tidbits sa podcast ni Senator Cheese, 'di ba? So, kung sa tingin ko yun yung pinaka-valid doon, kasi nakikita nyo naman yung mga trabaho ko sa internet and I understand na darating yun and sasagutin natin yan. Ganun talaga. Linilinis natin yan at maghahanap tayo ng middle ground. Okay? Ang middle ground natin ngayon, ituloy ang trabaho sa Senado, protektahan ng Senado as an institution, and maghalal tayo ng isang Senate President na hindi magulo. Okay? Well, para sa kanya, Abilino Cuenco, goods. Masaya na ako doon. Hindi ko na para debatiin yan. And agree naman din ako sa kanya na kung may reklamo sa Supreme Court, sino magrereklamo? Si Win ba o si Alan? In my opinion, si Alan dapat yon. Okay? Ito, medyo mahirap tong tanong na to. Kung mapapatunayan mong hindi ka bayaran, sapat na ba iyon? O mas malalim na issue rito na bahagi ka na rin ng political media ecosystem na dati mong kino-question. Ganito kasi yan eh. Ito yung perception ko ng paano ka magiging political vlogger. Once kasi na sumausaw ka sa politika, whether may pinost ka lang na neutral or for or against someone, nasa political ecosystem ka na agad. Political media ecosystem. Halimbawa, sila Mimiya, 'di ba? Sila Mimiya, bigla silang sumama kay Lenny Robredo, di alam na 'yon. Sila Fukirat, 'di ba? Mga DDS 'yon or si sino ba 'to? Yung mga ibang mga influencers na hardcore DDS sila. Kahit si Rosmar si Rosmar din alam ko DDS yan eh. So, ang point dito, once na mag-declare ka for or against someone, you are already part of the political media ecosystem.
Yan siguro yung mali ko dati kasi parang tinitignan ko siya as black and white. Hindi pala. Napaka lawak ng political vlogging dito sa Pilipinas. Sobrang daming gray area na hindi mo lang pwedeng sabihin na eto yung tama, eto yung mali. Hindi siya ganun eh. Having said that, mapapatunayan mo bang hindi ka mabayaran or sapat na ba yun? Siguro at this point, wala na rin akong pakialam dyan. Kasi bakit? Ang tao, kung may opinion yan sa'yo, hindi yan mababali. Okay? Whether sabihin kong hindi or oo, it doesn't really matter at this point in time. Ang importante sa akin ngayon, kung merong gusto na makipag-collaborate sa akin, whether or not ito ay gusto ko or hindi, basta sa tingin ko ay una, gusto ko ba? Kung gusto ko, any game. Walang problema yan. Si Cheese, gusto ko yan. Bakit? Kasi very challenging ito para sa career ko as a social media influencer. As a political vlogger now. Kasi nga, magkaiba kami ng pananaw eh. Na matagal na panahon na perceive siya as DDS senator eh, for the longest time. Pero, in one sitting, binasag niya na hindi pala. Mas gusto niya yung Senado kaysa maging makulong dun sa DDS na branding, di ba? So mas mahal niya yung Senado. This will affect him. Baka nga matalo siya next election eh, who knows, di ba? Kasi nga hindi naman pristine yung image ko dito sa social media. Aminado naman ako dun eh. And he knows na pag sumama siya sa mga perceived na kakamping na Marcos vloggers, talagang maapektuhan yung kanyang image. Pero he risked it. Why? It's not because gusto niyang linisin yung pangalan niya. It's because gusto niyang linisin yung Senado at his own base as i-risk eh. Sinagot niya yan sa podcast. Tinanong yan, I believe si JC yata yung nagtanong or ako yata, hindi ko matandaan eh. Pero sinagot niya yan. So ganun din sa akin. Whether tawagin nyo akong bayaran or hindi bayaran, ayos na ako. Masaya na ako dito sa ginagawa ko sa social media. Kung hindi naman kayo masaya, problema nyo na yun. Kasi kayo naman yung magkiklik sa mukha ko. Kung gusto nyo yung opinion ko, then that's good. Kung hindi, that's bad. Ganun. That's bad for me and good for you, di ba? Anyway, I hope I answered all your questions. Kung meron man dyan sa baba, pwede kayo magtalo-talo dyan. Hindi ko naman pinapatay na yan, yung comment section na yan. Just keep it respectful. Yun lang naman po, Gege mga lods.